what is up guys? This is Ed Ride. So meron tayong pag-uusapan ngayon. So ito mga ka-throttle, medyo related kasi ako dito. Kasi alam niyo naman bago tong Ninja 500 natin. Tapos meron tayong NMAX. Eh syempre meron din tayong Honda Beat na nakuha pa natin or na-purchase natin nung 2016 pa. So pag-uusapan nga natin itong bagong memorandum ngayon na nilabas ng LTO, yung No Plate No Travel. So ano ibig sabihin yan? O yung memorandum VDM 2024-27-21. So merong revision to mga ka-throttle for extension. So instead na sinimulan ng August 1, so i-implement to starting September 1, no? So currently August 18 pa lang ngayon. And then same day upload nga pala tayo mga ka-throttle. So ayun nga, sa No Plate No Travel na to. So ano nga ba yung nilalaman nito? Explain muna natin kung ano ibig sabihin ng memorandum na to. So ito nga mga ka-throttle, sa mga hindi nakakaalam, lahat ng nabili ng motor from January 1, 2023 up to current, so bawal na tayong mag-travel or bawal nang ilabas ang motor sa highway kapag wala pang plaka. So ano ibig sabihin yan? Di ba meron namang MB plate, meron namang temporary plate. So hindi na yan valid mga ka-throttle sa mga motor na purchase from January 1, 2023 up to current. So yan nga yung bagong memorandum. Pag ang motor mo nabili ng December 21, 2022, so automatic hindi ka kasali sa memorandum na to. Kasi for sure, lalo na yung mga 2016 dyan, wala ka pa ring plaka, panigurado. So kagaya nga ng Honda Beat ko. Pero yung NMAX ko mga ka-throttle parang 2022 yata yun or 2021. So meron na siyang plaka. Meron 15 days para mag-giveaway sa mga bagong motor. Pero alam naman natin na hindi natin magagamit yan, di ba? Kasi paglabas ng kasa, merong 7 days na grace period na gamitin yung motor natin kahit wala pang ORCR. Pero after nun, alam naman natin na bawal na siyang ilabas. Pero exempted daw yun sa No Plate No Travel. Pero unfortunately, alam naman natin na hindi kaagad nilalabas ang plaka within 7 days, no? Or yung ORCR within 7 days. So meron namang magandang epekto tong No Plate No Travel na to. At syempre, meron din namang bad effect na nakikita ko as a normal citizen, di ba? Normal rider na owner ng motorcycle. So syempre, meron naman tayong karapatang magsalita, di ba? And then ano naman tayo, entitled naman tayo sa opinion natin. Kasi opinion naman natin yun. So mga hindi pa nakakaram dyan, pwede nyo i-check yung plaka sa ORCR nyo sa website ng LTO. So doon nyo malalaman kung na-release na nila yung plate sa kasa. So kapag nakalagay na yung name ng kasa doon, so ibig sabihin natanggap na ng kasa yun. So ang ano ko naman dito, ang experience ko naman dito, napakabilis naman talaga. Kasi nung nilabas tong memorandum na to, chinek ko kaagad kung meron na akong plaka sa kasa. So pag check ko, meron na nga, no. So yan yung isa sa isa sa advantage ng No Plate No Travel na yan. Napakabilis nila mag-release ng plaka. So sa mga hindi nakakaalam, ang penalty kapag nahuli, so automatic 5,000 to mga ka-throttle. Papasok siya sa failure to attach plate or no attachment of plate, di ba? So alam naman natin 5,000 yan. Pagkakaalam ko nga impound pa yan, di ba? Hindi lang ako sure sa impoundable, pero ang pagkakaalam ko, sure talaga ako 5K violation talaga to sa automatic. Syempre LTO yan. Ano naman kung pag-check mo, di ba, wala pa talagang plaka. So hindi pa talaga nare-release ng LTO. So ayun nga, sabi ko sa inyo, based naman sa experience ko, pag-check ko naman, meron na nga, no, naibigay na nila sa kasa. So napakabilis naman. So if ever lang na hindi kaagad nila marirelease, pag-check nyo na wala pang plaka sa kasa, or pag-check nyo ng website, wala pa sa kasa, so pwede kayong pwede kayong mag-authorization letter. So medyo hassle lang to, no. Kukuha kayo sa LTO ng authorization letter. So nagpaabit ka na ng MB file or 'di ba, gumastos ka na nga. Kailangan mo pa ng authorization letter. So hindi ko alam, parang malakas yata yung hangin dito mga ka-throttle. Baka masyadong maingay sa camera natin. Isa pa mga ka-throttle, sa memorandum na to, alam ko nagtatanong sa inyo, so paano naman yung mga motorcycle na na-release
before January 1, 2023. So ang masabi ko sa inyo, meron silang pinangako na by next year daw, by April, completed na lahat ng backlogs. So ang masasabi ko lang dyan, syempre goods yan, 2016 yata no, or 2015 ba yun, yung iba hanggang 2023. So wala pa rin plaka. So good thing dyan, marireleasan na. Kaso ang bad news nga dyan, bakit nyo naman inuna yung mga bagong motorcycle, which is dapat first in first out. So yun lang naman yung opinion ko, diba? Bakit kailangan nyo unahin yung mga bago? Eh yung matagal nang bayad yung mga ano eh, yung mga nakuha pa before eh, diba? So hindi ko alam kung bakit rider yung nagsasuffer sa kakulangan ng LTO, diba? Ang tagal-tagal ng backlog nun, hanggang ngayon hindi pa rin naayos. Tapos meron mga bagong plaka, priority yung mga bago, diba? So unfair naman sa mga dati pang bumili ng motorcycle. So napunta yung pera namin, diba? So yun lang yung masasabi ko. Hindi ko naman sinabing corruption, pero dapat ngayong naglalabas na kayo ng plaka, unahin nyo muna yung dati pa, diba? So yun lang naman yung nakikita ko. Parang medyo sablay yung nag-isip neto, no? At saka isa pa mga ka-throttle, nakikita ko meron talagang diskriminasyon sa mga rider. Kasi ever since hindi talaga nagkaroon ng backlog sa plate sa mga 4 wheels, diba? Puro motorcycle lang. So even before, kahit nung 2016, walang backlog sa plate. Lahat meron na, kung may mapapansin nyo. Ang naisip ko naman mga ka-throttle, kaya nilabas tong memorandum na to, kasi nga maraming nilalabas na plate pero hindi pinamimigay ng kasa. And then alam naman natin before na ang daming plate sa LTO na nahuli before na hindi nila nirelease, no? So hindi ko alam kung bakit gawa sila ng gawa na hindi naman nila nire-release. So yun yung mga backlogs. Hindi ko pa alam kung talagang priority nila magkaplaka or kung ano lang. Kung maalala nyo, nagkaroon pa nga before ng parang memorandum na magkakaroon ng doble plaka, no? So ganun katindi yung LTO. Hindi na sila nagre-release ng plaka, magkakaroon pa ng doble plaka. So ngayon na may chance na, may budget na, di ba? Meron ng supplier, makakapag-release na ng plaka, inuna naman yung mga bagong motor. So unfair naman sa mga lumang sasakyan na bayad na yun. Mga motor na yan from 2016 up to current, diba? Yearly naman yan nagpaparehistro. So taon-taon naman nagbabayad para sa plaka, para sa rehistro. Hindi ko alam kung bakit wala tayo nakukuha ng rebate. Dapat meron tayo nakukuha ng rebate eh, diba? Or kahit sana mag-rehistro tayo, meron tayong discount. Kasi sobrang tagal na, diba? Sobrang tagal na wala tayong plaka. So sa akin naman mga ka-throttle, as a rider, di naman ako excited magka-plaka talaga, diba? So kung di nga lang magkakaroon ng memorandum na ganyan na may huli pala, so bakit naman ako mag-uubliga na magkabit ng plaka eh, nakapagpakabit na ako ng MB file, diba? So kapag may nangyaring krimen, pag may nangyaring aksidente, though hindi ko naman sinabing sa akin, sa iba, diba? So alam naman nila epekto niyan na kapag MB file, diba? Napakahaba, paano mo tatandaan yan? Unless nakuha ng CCTV, alam naman natin yung mga CCTV, diba? Hindi naman ganun kalinaw mag-capture ng plaka, lalo na kung MB file, napakahaba. So hindi ko pa alam kung bakit tinahaya ng LTO. Unang-una sa trabaho nila yan, diba? Mag-release ng plaka. So ngayon, bayad na yung mga rider, maglalabas ng ganyang memorandum. So laban sa mga rider. So ang masasabi ko lang dito mga ka-throttle, dapat naglabas sila ng memorandum. Kung mabilis naman pala sila mag-release, dapat naglabas na lang sila ng memorandum versus sa mga kasa, diba? Kasi kung yung kasa yung hindi nagre-release, kung yung intention ng memorandum na to para ma-release ng kasa yung mga na-claim na from LTO, so dapat kasa yung targetin, diba? Hindi yung individual mismo. Kasi parang kailangan pa nating tayo pa yung kailangan mag-suffer, diba? Rider pa. Kung wala pang plaka, abala naman sa atin kasi kailangan natin ng authorization. Para sa akin naman, diba, kahit pa paano, medyo masaya naman ako kasi gaya nga niya, nakakapag-release na sila ng plaka. Unlike before na wala talaga. Pero kung tatanungin mo kung masaya ba ako, hindi naman ako ganun kasaya kasi nga parang hindi naman pinag-isipan, dapat first in first out. Kasi unfair naman, diba? So expect nyo by next month maghihigpit na sila sa no plate no travel. Pagkakaalam ko, meron mga LTO na magche-checkpoint. Hindi ko lang alam kung maghihigpit ba ang PNP regarding dyan, kung
magche-checkpoint pa sila na magche-checkpoint, diba? Para sa akin, tama din naman kung ganun sila kabilis mag-release ng plaka, diba? So wala naman ako masabi sa memorandum na yan pagdating sa bilis ng pag-release ng plaka. Kasi nga itong Ninja ko, parang nasa 3 months pa lang, nung chinek ko naman kagad, available naman kagad yung plate. So yun lang mga ka-throttle, hanggang dito lang muna yung video natin. So maraming salamat. Don't forget to comment, like, and subscribe. Syempre, ride safe, always ride safe.